Nananatiling mapayapa ang pagdaraos ng Traslasyon ng Nazareno 2024 pero may pakiusap naman ang mga otoridad sa mga deboto lalo na sa mga nagpupumilit pa rin na sumampa sa andas. Ang sentro ng balita mula kay Ryan Lesiges live. Angelic, sa mga oras na ito ay balik normal na ang sitwasyon dito sa may Plaza Miranda, maging dito sa may kahabaan ng Quezon Boulevard kung saan nagkaroon ng bahagyang komosyon kanina matapos na dalhin dito ng ilang mga deboto ang putol na bahagi ng lubid mula doon sa andas. Agad naman sila na narespondihan ng mga pulis at napakalma. Agad rin na isinara ang pintuan ng simbahan para hindi na sila makapasok doon sa loob. At yan nga exactly ang panawagan ng mga otoridad na maging mahinahon sa gitna ng nagpapatuloy na traslasyon. Umaasa ang mga otoridad na magtutuloy-tuloy na walang matinding komosyon o walang mga untoward incident na may tatala hanggang mamaya. Kasabay dyan nanindigan ang Philippine National Police na wala silang namomonitor na banta kaugnay sa traslasyon 2024. Huwag nang sumamba sa andas ng puon ng itim na Nazareno. Ito may pipinabiling ng mga otoridad sa mga deboto na makikisa sa traslasyon. Pero dahil sa matinding panata ng mga deboto, ang ilan nagpumilit pa rin na makasampa. Isa na dito si JJ na kahit pilit na hinahangin ng mga ihos ay nagkumahog pa rin siyang makasampa sa andas. Naging matagumpay man, nagtamo naman siya ng bukol sa ulo at galos sa katawan. Kwento niya, hindi kumpleto ang pagsama sa traslasyon kung hindi makakasampa sa andas. Panata po namin to taon-taon. Pero kahit sinasabi ng ng mga tulad na bawal, ginawa pa rin. Opo, ginawa po rin lang. Ano po ba yung pinakakatanging hiling? Ligtas na yung mga mahal ko sa buhay. Ang ilan sa mga deboto, sinubukan ding sumampa pero di tulad ni JJ, nabigo sila. Si Romeo, halos 5 dekada ng deboto ng itim na Nazareno. Marami, kaya hindi ko pwedeng tigilan to. Hanggang kaya. Pero ngayon kuya, sinabi sila may pakiusap, huwag na lang sumampa. Bakit sinubukan pa rin natin? Hindi naman sa pagsampa. Halik lang sa kanya. Kumusta naman ang experience ngayong taon? Ayos lang. Ayos lang. Kaya pa rin. Kaya pa rin. Susunod na taon gagawin pa rin. Hanggang kaya. Taong 2019 naman nang makasampa sa andas si EJ at napatunayan daw niya ang himalang dala ng Nazareno. Kung kaya't sumubok siya ulit ngayon. Satisfy pa rin naman. Medyo hindi lang siguro matawid ng ayos yung kasi ang daming sabik eh. Kasi since 3 years ago, di ba? Ang tagal na walang transaksyon, ngayon lang ulit. Kaya lahat ng mga kapatid natin, gusto lahat makasampa. Hindi naman hadlang ang pagiging babae ni Alicia para makipagbaliyahan sa mga lalaki makasampalang sa andas. Kwento naman niya, nung nakahawak siya sa lubid, ay para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Sasamba ko. Bakit po? Bakit kailangan? Ayun lang ang lahat kasi hindi ko sa kanya natupad. Lahat na anak ko nakatapos, may mga trabaho. Ako malakas. Wala akong asawa, nabuhay ko mga anak ko, lahat tapos. Kaya malaking pasalamat ko. Sa tala ng Manila Police District, pumapalo na sa kalahating milyon ang nakiisa sa traslasyon. Pero inaasahan ng mga otoridad na tataas pa ito hanggang sa makapasok ang andas sa simbahan. So far, simula nung December 30 na natin, Thanksgiving, dun sa 2 linggo natin generally peaceful, and we are hoping and praying na ganun pa rin po ang mangyayari until matapos itong proseso natin. Sa kabila nito, sabi ng MPD, nananatiling mapayapa ang traslasyon 2024. Umakyat na sa mahigit 30 ang nilapatan ng paunang lunas matapos mahimatay habang sumusunod sa andas. Dahil naman sa takbo ng andas, sabi ng MPD, maaring mas mabilis ang magiging takbo ng prosesyon ngayon kung ikukumpara nitong mga nagdaang traslasyon. Well, siguro baka mas we estimate by baka 16 hours pa rin or even earlier kung susunod yung pacing na takbo ng andas natin. Pero ang talagang real challenge dito yung pagbagal ay dito po sa masisikip na daan, dito po pagkanan po sa Fraternal, dyan po sa Vergara, Duque de Alba, Castillejos, saka Parnesio, Pago, Pulumbas, at saka sa May Carcer. Doon po ang challenge kasi masisikip po ang daan. Angelic, matapos nga yung naging komosyon kanina, kapansin-pansin na punesto na dito sa may paligid ng Quezon Boulevard yung dalawang malalaking fire truck
mula sa Bureau of Fire Protection. Yan ay layunin na maiwasan yung posibleng buhos na naman ng mga deboto mula doon sa andas patungo na dito. Simula kasi kanina, actually kagabi pa, Angelic, ay talagang hindi na mahulugang karayom ang bahaging ito ng Quezon Boulevard. Karamihan sa mga deboto na nandito ay hindi na nagpumilit na pumasok dito sa loob ng Quiapo Church at dito na lang nila aantayin yung pagdaan ng andas. Sa ngayon, Angelic, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang banal na misa dito sa Quiapo Church. Bahagi yan doon sa 33 misa na sinimulan alas 3 ng hapon at magtatapos yan sa oras na makabalik na dito sa loob ng Quiapo Church yung andas ng puon ng itim na Nazareno. Now, sa harap ng Quiapo Church, nandun pa rin, Angelic, hanggang sa ngayon, yung dalawang x-ray machine at yung isang metal walk-through detector na magdedetect naman doon sa mga tao na papasok dito para maiwasan na magdala ng iba't ibang ipinagbabawal na kagamitan. Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Ryan Lesiges, at patuloy kayong mag-ingat sa inyong mga kinaroroonan ngayon.